Boxing update, binunyag ni David Benavides kung bakit hindi niya binanggit si Dimitri Bivol na susunod na kalaban. Mas pinili niya kasi ang unified champion sa cruiserweight na si Zurdo Ramirez. Paliwanag ni David Benavides, kahit gusto raw niya labanan si Dimitri Bivol, hindi naman daw ito papalag. Kaya nga daw napunta sa kanya ang WBC belt dahil ayaw magdepensa ni Dimitri Bivol. Nakahanda naman daw si Benavides na lumaban kahit sino kung available sila. Kaya ang ginagawa daw niya ngayon, tinatanggap na lang niya ang laban kung sino ang unang papalag. Tingin ko unahin muna ni Dimitri Bivol ang trilogy kay Artur Beterbiev. Marami ang nagsasabi na easy fight lang daw si Zurdo Ramirez para kay Benavides. Dapat ang labanan daw ni Benavides si Jai Opetaia ng Australia. Ito ang may hawak ngayon sa The Ring Belt and IBF Belt. Si Jai Opetaia din ang sinasabing pinakamalakas ngayon sa cruiserweight division. Kaya dapat ito raw ang labanan ni David Benavides. Siyempre mga boss, isa-isa muna. Unahin muna ni David Benavides si Zurdo Ramirez bago niya harapin si Jai Opetaia for unification fight. Sinabi rin ni David Benavides na gusto rin siya mapasama sa mga pinag-uusapan bilang greatest fighter. Kasama sila Terence Crawford at Alexandre Usyk, gusto niya mapasama sa hanay nila na greatest of all time. Kaya abangan natin ang mga laban ni Benavides mga boss. Sa iba pang balita, ama ni Brian Norman Jr. inamin na malakas din daw pala si Devin Haney. Kaya hindi raw nakapagbitaw ng maraming suntok si Brian Norman dahil malakas din daw ang mga banat ni Devin Haney. Hindi raw basta-basta. Hindi pwedeng pabayaan na lang na dumapo sa muka. Kahit sinasabi nila na wala daw lakas ang mga suntok ni Devin Haney, pero may lakas din daw ito mga boss. Lalo na nasa welterweight division na siya ngayon. Dati sa lightweight 135, sinasabing pilo punches lang si Haney. Pero syempre umakyat na ito ng timbang sa 147, bumigat na rin ang kanyang suntok. Kaya hindi rin biro kalaban si Devin Haney mga boss. Maganda talaga kalaban ni Haney itong si Conor Benn para makita natin ang matinding bakbakan. Sa iba pang balita, Jesse Bam Rodriguez versus Naoya Inoue. Dapat sila daw ang magtapat mga boss dahil parehas pound for pound. Minsan nang tinanong si Jesse Bam Rodriguez kung papalag siya kay The Monster Inoue. Ang sagot dati ni Jesse Bam Rodriguez, hindi pa panahon para labanan niya si The Monster Inoue dahil lumalaban pa lang ito sa mababang timbang. Super flyweight pa lang si Bam Rodriguez samantala si Inoue nasa super bantam na. Kailangan pa ni Bam Rodriguez dumaan sa bantamweight bago umakyat sa super bantam. Si Inoue mga boss, nagbabalak na rin umakyat ito sa featherweight division matapos ang laban niya kay Junto Nakatani sa susunod na taon. Pero maganda rin sana ito mga boss, Bam Rodriguez at Naoya Inoue. Pero malayo pa talaga ang kanilang timbang. Medyo matagal-tagal pa bago maikasang laban na ito. Sa iba pang balita, Nonito The Flash Donaire todo ng paghahanda para sa darating na laban niya ngayong December 17. Kahit may edad na si Donaire mga boss, napapalaban pa rin sa mga champion. Iba talaga kapag magaling ang promoter mo, hahanapan ka ng malaking laban. So abangan natin ang laban ni Donaire kay Tsutsumi. Nakataya dito ang WBA Bantamweight belt.